po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elective official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo na kakampi nila lahat ng mga nakaupong opisyal sa ating gobyerno. Dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final ng unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya, sali ako dyan. Dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. And kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Magandang hapon po sa inyong lahat. And thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elective official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo na kakampi nila lahat ng mga nakaupong opisyal sa ating gobyerno. Dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final ng unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya, sali ako dyan. Dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila at alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Saldi, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila! Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Saldi versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Saldi? Kinento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jim Paras. Hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag na-bankrupt, wala na akong makukuha pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Kwinento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Pods Park, 2 billion. Ayun o, ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot?
AI. AI daw. Kung ikaw ang husgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam na yan. Kapag ikaw ang husgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simpleng question lamang, on the ground of graft and corruption, dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Sandy? Kapag naniniwala ka kay Sandy at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Magdagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks, allegedly, na diniliver ni Saldico sa kanya, kay President Marcos Jr. na responded in our impeachment complaint, yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm referring to Article 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawal tumanggap ng regalo sa mga transaksyon sa gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga kontraktor po ito na may transaction sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, anti-graft law. Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Saldico. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na rin siya dito sa Article 7, Section 13 of the Constitution. Just a short alam mo, si Sandy, personal friend ko. At sinabi niya talaga yung mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. No? In fact, he told me na makatanggalin na siya sa Appropriations Committee dahil hindi siya nakadeliver sa amount na napakalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, Saldico, sinasabi nila, hindi, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa kanyang Hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapag paniwala ka na papaniwala ang sinasabi ni Saldico. So, yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver na pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga po nag-file kami ng impeachment. Dahil ang tingin namin, si Lacson, masyadong pabor sa kanila. Hindi niya pinatawag si Bersamin. Hindi niya pinatawag si Amina. Tingnan mo si Amina, katuwang pa ni Mike, defensor sa kasal. Dapat yun, isasalang yun. Kasi sinasabi ni Saldico, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, pangalaman. Tapos, i-clear niya na, o kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero, hindi ito tinawag ni Lacson. So, kaya, our only recourse is this impeachment para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Saldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa Tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos.